Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mainit na usapin, ang sinabi mismo ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., sa Kongreso tungkol sa kasalukuyang force structure ng Armed Forces of the Philippines, o AFP. Kung iisipin, napakalaki ng hamon na hinaharap ng AFP pagdating sa manpower at resources. Ayon kay Sec. Teodoro, ang kasalukuyang bilang ng ating mga sundalo at civilian support staff ay hindi sapat para sa laki ng ating populasyon at sa unique na geographic situation ng bansa. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ano ba ang ibig sabihin nito? Sa ngayon, nasa mahigit 150,000 active duty personnel ang AFP, dagdagan pa ng humigit kumulang 8,000 civilian plantilla positions para sa human resource support. Kung titignan natin, malaking numero na ito para sa isang developing country. Pero kung ikukumpara sa laki ng ating teritoryo, mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, at sa dami ng hamon sa seguridad, makikita natin na kulang pa ito. Ayon kay Secretary Teodoro, ang ideal na force structure ng AFP ay dapat nasa 360,000 active duty personnel at civilian support staff combined. Pero alam naman natin na napakahirap abutin ito sa kasalukuyang budget at estado ng ating ekonomiya. Kaya bilang mas realistic na hakbang, ang DND ay magpo-propose ng 10-year plan para itaas ang force structure to around 225,000 personnel. Kung tutuusin, ito ay halos 30% increase mula sa kasalukuyang bilang. Para sa ibang bansa na mas mayaman, tulad ng European at developed Asian countries, napakalaking challenge na magdagdag ng 20,000 personnel lamang. Pero dito sa Pilipinas, iba ang sitwasyon. Maraming kabataan at Pilipino ang gustong maglingkod sa militar. Sa madaling salita, hindi magiging problema ang recruitment. Ang tunay na hamon ay nasa budget at resources. Una, saan kukunin ang pondo para sa kanilang sahod at benepisyo? Pangalawa, paano bibigyan ng tamang equipage at training ang libu-libong bagong sundalo? Pangatlo, kailangan ding magtayo ng mga bagong units, bases, at pasilidad, pati na rin pondohan ang kanilang operational expenses. Hindi lang ito tungkol sa dami ng sundalo, kundi pati na rin sa kalidad ng kanilang armas, kagamitan, at logistical support. Kung titignan natin ang analysis ng Max Defense Philippines, isa sa pinakamalaking makikinabang sa expansion na ito ay ang Philippine Navy. Bakit? Kasi inaasahan na darating ang mga bagong barko, bagong aircraft, at mas modernong systems na nangangailangan ng tao para magpatakbo at mag-maintain. Ibig sabihin, kailangan natin ng mas maraming tauhan sa shipyards, sa maintenance crews, at sa mga naval bases. Hindi lang basta sundalo, kundi mga specialized personnel na marunong sa shipbuilding, engineering, electronics, at missile systems. Kasama rin dito ang Philippine Marines, na kailangang magtayo ng mga bagong units para sa C4ISTAR, command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, target acquisition, and reconnaissance. Dagdag pa dito ang aviation at drone operations, artillery at missile units, at coastal defense systems. Sa madaling salita, ang dagdag na manpower ay hindi lang para sa traditional na combat roles. Kasama dito ang mga bagong skill sets na kailangan sa modernong digmaan at sa proteksyon ng ating maritime domain. Isa pang aspeto na binigyang diin ni Sec. Teodoro ay ang pagpapalakas ng Veterans Affairs. Ang ibig sabihin nito, mas maraming civilian personnel ang kakailanganin, lalo na sa medical sector. Plano ng DND na magtayo ng mga bagong aged care facilities at mga ospital para sa mga veterano ng AFP. Kung mangyayari ito, hindi lang mga sundalo ang makikinabang, maging ang mga pamilya nila at ang buong komunidad ay magkakaroon ng mas maayos na healthcare support system. At syempre, mas maraming trabaho rin ang mabubuo para sa mga Filipino nurses, doctors, at healthcare workers na gustong magsilbi sa loob ng defense establishment. Ngayon, balik tayo sa pinakamahalagang tanong, kaya ba ng budget ng Pilipinas?
Kung titignan, kahit sa kasalukuyang level na 150,000 personnel, hirap na ang gobyerno sa pagbibigay ng sapat na modernong armas at kagamitan. May mga proyekto pa tayo sa Horizon 3 ng AFP Modernization Program na nangangailangan ng multi-billion peso investments. Kung idagdag pa ang pagpapalawak ng force structure, siguradong lalaki pa ang pangangailangan sa budget. Ang sahod at benefits pa lang ng dagdag na 75,000 personnel ay napakalaki na. Kung isasama pa ang housing, equipment, uniforms, training, at operational costs, magiging isang napakalaking burden ito sa pambansang pondo. Pero, ayon kay Teodoro, ang proposal na 225,000 personnel ay mas digestible kaysa 360,000. Hindi ibig sabihin na hindi na natin dapat pangarapin ang mas malaking bilang, pero mas practical ang unti-unti at long-term na approach. Kung magiging successful ang 10-year plan, magiging malaking tulong ito sa seguridad ng bansa. Una, mas magkakaroon ng sapat na tao para bantayan ang West Philippine Sea at iba pang maritime territories. Ikalawa, mas magkakaroon ng manpower para sa disaster response, lalo na at palaging tinatamaan ng bagyo at lindol ang Pilipinas. Ikatlo, makakatulong din ito sa peace and order sa mga conflict-affected areas. Pero dapat tandaan, hindi sapat ang dami ng sundalo kung wala silang modernong kagamitan. Kaya dapat magtuloy-tuloy ang modernization programs ng AFP kasabay ng manpower increase. Ang dagdag na tao ay magiging effective lamang kung may tamang armas, communication systems, at intelligence support. Kung ikukumpara natin, maraming bansa ang nahihirapang mag-recruit kahit may malaking budget. Sa Europe, kahit na may milyon-milyong dolyar na pondo, hirap silang magdagdag ng kahit 20,000 sundalo. Sa Japan at South Korea, na parehong may advanced militaries, hirap din silang makahanap ng sapat na recruits dahil sa mababang population growth at aging society. Dito sa Pilipinas, baliktad. Maraming gustong pumasok sa AFP, pero ang problema ay pondo. Ibig sabihin, kung may sapat na budget support, mabilis na maaabot ang target manpower increase. Mga kababayan, malinaw na nasa harap natin ang isang malaking hamon at oportunidad. Ang proposal ni Sec. Teodoro ay hindi madaling gawin, pero kung magiging consistent at seryoso ang pamahalaan, posible itong mangyari sa susunod na 10 taon. Ang tanong, magiging handa ba ang gobyerno at ang sambayan ng Pilipino na maglaan ng mas malaking bahagi ng ating national budget para sa defense at security? At higit sa lahat, paano natin masisiguro na hindi masasayang ang dagdag na pondo sa korupsyon at maling pamamalakad? Dahil kahit gaano karami ang sundalo, kung kulang sa training, kulang sa gamit, at kulang sa leadership, mahihirapan pa rin tayong maging tunay na credible defense force. Kaya mga kababayan, habang tinitingnan natin ang planong ito, mahalagang bantayan natin bilang mamamayan ang transparency at accountability ng AFP at DND. Hindi ito simpleng usapin ng dagdag tao lang, ito ay tungkol sa kinabukasan ng ating bansa at seguridad ng susunod na henerasyon. At dito natin tatapusin ang ating malalimang diskusyon tungkol sa proposal ng AFP Force Structure Expansion. Kung may opinyon kayo tungkol dito, ilagay lang sa comment section sa ibaba. Sa tingin nyo ba, kaya ng Pilipinas ang ganitong expansion? Dapat ba nating unahin ang dagdag na sundalo, o mas mainam bang unahin ang modernong kagamitan bago ang manpower increase?